Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video guys ay andito nga pala ako ngayon sa mga succulents arrangement ko. So maaga pala ngayon, 7:30 ng umaga. So kung napansin niyo, wala pang sunlight kasi yung sikat ng araw namin ngayon ay paiba na yung direction. So unti-unti na siyang pababa. Hindi katulad ng spring to summer ay unti-unti namang pataas. So kada hapon nga pala tinatanggal ko yung UV cut para makita ko naman sila dito sa ilalim at medyo maliwanag kapag wala na silang UV cut kasi morning lang naman yung mainit dito banda. Ayan. At kung napansin niyo na yung mga succulents ko dito ay halos mga green yung mga kulay kasi yung ginamit kong pating mix sa kanila ay mas dinamihan ko yung gardening soil. Kasi yung gusto ko dito is sila tingnan, yung malaki at lush. Ayun. So kung gusto ninyong cutie-cutie at maliit at mabagal lumaki yung succulents ninyo, kung bawasan ninyo yung gardening soil, damihan ninyo ng akadama, kanuma at pamis. Ayun. So medyo humahaba na yung mga stem ng ibang mga succulents ko. So siguro pagdating ng autumn season ay i-cuttings ko yung iba dito para sila magiging pantay or matrim. So yung mga ko dito ay ayan, kumakapal na yung mga sedum. At mayroon ako ditong sinabit na sedum din. Ayan. Medyo cute tingnan yung sedum dito. Tapos, dito naman ay mayroon ako ditong Darly Sunshine. Maganda yung kulay ni Darly Sunshine. Nagpipink na. So, yung sedum talaga yung nagdala sa magmukhang makapal siya. Ayan. Dahil marami yung sedum na nilagay ko. So, ayan guys. So, kung i-compare nung winter time, ibang-iba na talaga yung hitsura nila dito kaysa nung winter sila. Tapos, meron ditong nagmashi. So, ito nga palang nagmashi ay si Kesselringiana. So, nabasa nga pala sila sa ulan kahapon. Medyo naambunan lang sila ng konti. Hindi talaga sila na full water kasi biglang lumakas yung ulan tsaka biglang humangin. So ayan, dahil sa hangin na sila ng ulan, nabasa sila. Pero yung dahon lang, hindi sila na full water. At yung ko dito, si Chifukubini ko dito, tinanim ko siya dito sa ginawa kong crochet na parang medyo maliit pa siya dati, ngayon malaki na. Tapos eto, yung nagka-sunburn din, ayan. So, nawala na yung ibang itim na dahon. Tinanggal ko na. At mayroon ditong nagkaroon ng stem rot. So, ang nagkaroon ng stem rot dito ay si Dendra Gem. Yan. Tapos, ito naman si Marcos. Ang ganda ng kulay ni Marcos kahit summer. Yung gilid ng dahon niya, nag-o-orange. Yan. Ito rin si Marcos din. So, kung napansin niyo, iba yung pagkakulay niya dito. At kung tingnan natin, ayan, ipagtabi natin. Ayan, guys. So, ayan, yung hitsura nila. The same variety, pero magkaiba yung kulay. Tapos, yung ko dito, si Little Beauty. Tingnan niyo si Little Beauty. Pumupula yung dahon niya sa gilid. Ayan. Tapos, ito galing sa mini greenhouse ko. Inuwi ko na dito sa bahay. Si Ghost Plant. So, ito siya. Nandito na talaga siya sa pot na to. Pinalitan ko lang siya ng bagong lupa. So, i-compare natin sa luma kong Ghost Plant. Ayan yung kaibahan guys sa kulay nila. So, yung hawak ko is bagong tanim. Tapos, ito naman ay napakatagal na sa pot na to. So, ayan guys, yung kaibahan kapag bagong tanim talaga ay mag-iiba yung kulay nila. Tapos, yung pot nga pala ay matagal na yung pot na ginawa ko. Kinulayan ko yung pot and then sinulatan ko lang. Ayan.
So, plano kong gumawa ulit ng ganyang pot. Tapos, eto naman ay si Bruns. So, nagkaroon siya ng sunburn nung nilipat ko siya dito. Ayan, na sunburn yung dahon niya kasi galing siya doon sa mini greenhouse. So, ayan. So, nandito na talaga siya sa pot na to. Kaya lang, ang is pinalitan ko kasi ng bagong lupa. Ayun, kasi paliit na siya ng paliit. And then, ito naman si red velvet. Yan, green na green si red velvet dito. At mayroon ditong nagkaroon ng stem rot. Ito, si Darly Sunshine nag-stem rot. Tapos dito naman, bigla na lang ng lagas. So, yung mga dahon na nahulog dito ay nilagay ko dun sa ilalim. Ayun. Tapos, ito naman siya si Peach Pride. Nagkaroon na siya ng stem. So, kung tingnan mo siya sa pababa, ayan. Medyo lush na sila tingnan kasi, nagkakaroon na sila ng mga stem. Tapos, ito naman ay sedum. So, tumatalon na siya sa pot. Ayan. Tapos, ito naman siya si Marpin or si Pretty in Pink. Yan, ang dami niyang lagi ko na lang to siyang tinatanggalan ng mga dry leaves. Tapos, ito naman, nagkaroon siya ng mga sunburn nung nakaraan. Ayan. So, unti-unti nang nag-dry yung mga na-sunburn, yung ibang dahon. Tapos, dito, yung si Tom Tam dito sa likod, pinalitan ko ng si Topsy-Turvy. So, yung iba medyo kumapal na. At tapos, itong sedum na to, ayan, kumapal na rin. Medyo maselan to siya sa winter na sedum. Tapos, dito naman kahapon, diniligan ko to siya. Kasi yung sedum na pansin ko kahapon ng hapon is parang napaka-lousy talaga niya. Papunta na siyang mag-dry. Tapos, yung ibang stem nag-dry na talaga. Kasi nga sa sobrang init din siguro. So, hindi ko kasi dinidiligan. Kaya, ayan. Ito rin, diniligan ko rin. Kasi kahapon, yung niya, nangungulubot na yung niya, yung dahon. So, diniligan ko. Dito lang sa gilid. Pero yung gitna, hindi ko na binasa. Kasi, siniksa na kapag lagi siyang basa, ay nagkakaroon siya ng mga dot-dot na itim sa dahon. So, yung sa gilid lang, binasa ko. Pero yung sa gitna, hindi na. Ayan yung Nixana. So, i-cuttings ko rin si Nixana pag hindi na masyadong mainit yung panahon namin. Tapos, ayan yung ko. Iba kong mga ito rin. Diniligan ko rin to. Pero dito lang banda sa sedum. Ayan, yung sedum lang yung binasa ko. Yung puno ng sedum. Tapos, ito si Tree Stonecraft. Ayan, kumakapal na rin siya. May mga na rin siya, mga sanga-sanga. Tapos yung mga tinusok ko na na mga burostil, ayan, mahaba na siya. Dito naman mayroon ditong nagkaroon ng ayun, nasira. Yan, dyan, nawala na yung isang Echeveria. So, hindi siya halatang may nasirang Echeveria kasi nga, ang daming sedum. So, kumakapal na yung sedum. So, yung sedum yung nagka-cover doon sa mga nakalbo na parte. Tapos, ito rin, tingnan ninyo. Ang haba na ng niya. Yan. So, ginawa ko lang to nung siguro mga March yata. Ayan. So, meron akong video na ginawa nito nung tinusok ko sila dyan. So, ganyan na yung hitsura nila ngayon. Yan, yung mga burostil, ang hahaba na ng nila, stem. Tapos dito rin. So, natabunan na yung topsy-turvy ko sa gitna. So, siguro i-cuttings ko tong si Purple Delight at saka si Supreme para pumantay yung nila. Kapag magkaroon sila ng bagong suloy, pumantay doon sa mga Echeveria na nasa likod. Ayan, para hindi matabunan yung ibang succulents. Tapos, ito naman, ayan, lumalaki na si si Moonstone dito. Tapos, ito naman si Variegated Minibel. So, akala ko nagkaroon na siya ng stem rot. Hindi pala. Nag-dry lang pala yung mga dahon niya. So, ayan.
So gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung hitsura nila sa ngayon para pagdating ng taglamig, ayan, makikita ninyo yung kaibahan nila kung ano yung hitsura nila sa taglamig at saka sa summertime. So dito naman makapal tingnan yung mga tinanim ko sa pot. Ayan. Tapos yung ano dito, yung pearl necklace, ayan, nagtalunan na siya. So, ayan guys. Ayan, makapal siya tingnan kapag sama-sama sila. So, ganyan yung hitsura nila dito kapag summertime. Tapos, yung ginawa kong mga sedum arrangement na nilagyan ko rin ng mga mga echeveria. So, ayan na yung hitsura ng na-sunburn na echeveria dito. At ito naman, yung iba ay nag-ano na siya, nag-dry na yung iba. Ito na lang yung naiwan. So, ayan guys. Ito rin, nagkaroon din to siya ng mga mushy leaves, si TP. Pero yung ano niya, stem niya ay okay naman. Akala ko nagkaroon siya ng stem rot. Ayun, nagkaroon lang pala siya ng mga mushy leaves. Tapos yung mga sedum na sunburn yung dahon, ayan. So, yung stem niya ay okay naman. Healthy naman yung stem. So, mag-aantay na lang ako na magkaroon ulit siya ng mga bagong suloy. Ayan. Medyo pumangit yung ano dito banda. Tapos, eto naman, ayan oh. Ito siya, ano rin to siya, na sunburn din to siya. Ayan, mga dahon niya na sunburn. Kaya inikot ko siya. Ito siya ay dapat nasa harap siya. Tapos ayun, inikot ko para hindi na siya ma-sunburn kasi hindi siya nasasakop ng UV cut. So ayan, green na green sila tingnan. Tapos ito naman, nung bago siyang tanim dito, hindi pa siya ganito kalaki at kalash. Ayan. So yung mother plant sa gitna, magkasing laki na siya ng kanyang mga babies. Ayan. So, ang ganda niya tingnan kasi para siyang nag-bouquet. Ayan. So, gusto ko ring mag-propagate nito ng marami. Kasi maganda pala siya tingnan, oh. At maganda rin yung kulay niya pagdating ng winter to spring. Nagpipink yung kulay niya. So, ayun. At ayun lang guys yung latest update ko dito sa mga succulents arrangement ko. Ayan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!